Tara Noah, laro tayo. Oh, ano yan? O, isa yun na lang. Noah, bilisan mo naman. Bakit ka nagmamadali? Tika lang, Noah. Napapagod ka na ba? Ay, ba kaya? Ira, anak, gumising ka na dyan. Tanghali na. Lalabas na! Ano kayong maingay? Hindi daw papasok ngayon si Mom. May pinapasabi ka. Gagawa daw tayo ng film at magpapasa ng trailer, competition paramihan ng likes. Pwede ba mag-boost? Uy, Sophie, huwag ganon. Mababash tayo niyan. Relax, relax! Joke lang yun! Ay, sus. Pumasok na ba si Ma'am? Wala, hindi pa pasok. Buti naman. Guys, naniniwala ba ako sa parallel universe? Ano? Parallel? Gaga, parallel. Ay, parallel pa yun? Ah, bulol. Pero yung totoo nga, naniniwala ba kayo dito? Ano ba kasi yun? Ang parallel universe, isipin niyo ang buhay ay parang isang mundo. Sa bawat pahina, may iba't ibang desisyon, pangyayari at personalidad. Ah, kung matalino pala ako dito, sa kabilang mundo, bobo pala ako. Bobo ko naman talaga. Ah, talaga? Kung si Princess pangit dito, ibig sabihin sa kabilang mundo, maganda pala siya. Ay, parang gusto ko na lang doon. Sus, nagpapaniwala na naman tayo sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Tara na nga, may baliw dito. Sus, baliw daw? Ako, baliw? Kailan ako naging baliw? Baliw daw ako? Hoy, Pia! Yung project mo, pinapapasa na ni Ma'am. Oo, pupunta na. Project lang. Gabi na. Nasaan na ba yung batang yun? Kanina pa ako nagdala ng galaw dito sa bahay, walang tumutubo. Oh, ginabi ka na ng uwi ah. Puntahan mo nga yung anak mo. Walang modo. Walang espiritu. Ira, anak? Ah, Ano bang ginagawa mo dito at hindi mo matulungan ng nanay mo sa paglalaba?
Eh kasi tay, may pinapanood pa ako dito. Ira, tinulungan mo muna sana ang nanay mo. Bakit ang dami namang kalat dito? Hay, panigurado madami na naman langgam sa higaan mo. Preset naman, daming utos. Sige, susunod ako. Pero, bilhan mo muna ako neto. Eh anak, pasensya na. Bibili kasi ako ng gamot ng nanay mo. Sapat lang ang kinita kong pera. Minsan na nga lang ako humingi sa inyo, hindi niyo pa mabigay. Para saan ba yan? Huwag mo nang alamin. Bilhan mo na lang ako. May mga damit ka pa naman ata dyan anak na pwede mo bang gamitin. Baka mahal yan. Ayoko nun. Ang pangit-pangit ng mga binili niyo sa akin dati. Ay, nako. Sige anak, gagawa ko ng paraan. Talaga, tay? Talaga? Oo. Salamat, tay. The best ka talaga. Renzo, okay ka lang ba? Oo. Okay lang. Sigurado ka ba? Oo, wala to. Tay, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Medyo mahina pa rin daw. Ano po bang nangyari sa akin? Namatay po kayo sa trabaho dahil biglang bumagsak ang blood pressure niyo. At may nakita rin po kaming seryosong problema sa puso niyo. Problema? Gaano po kaseryoso? Mahina na po ang puso niyo. Matagal na po itong napektuhan marahil sa sobrang stress at pagod. Ano po bang ibig niyo sabihin? Sa totoo lang po, malubha na po ang kondisyon ng puso niyo. May tali na po ba ang buhay ko, Dok? Hindi natin masasabi ang eksaktong panahon. May mga pasyente pa namang tumatagal ng ilang taon kapag sumusunod sa gamutan. Sa ngayon, dapat po muna kayong magpahinga at iwasan ang pagbubuhat ng mabigat na bagay. Ma'am Leia, pinapatawag na po kayo ni Doc Glidel. Pwede na po kayong umuwi at siguraduhin niyo pong sundin ang mga payo ko at magpahinga po kayo. Kailangan po, Dok. Mauna na po ako sa inyo. Takot ako mamatay. Takot ako sa iiwanan ko sa mundong to. Nung lumang sakit ko, kailangan ng gamutan. Gamutan na may halaga. Wala akong ipon. Pang-araw-araw lang ang kita ko. Paano kung magpagabot ako? Tapos wala nang matira sa pamilya ko. Sobrang bigat pala sa pakiramdam. Hindi lang sakit ang kalaban, kundi pati ang kahirapan. Gusto ko ba makita mga pagtapos ang pag-aaral ng anak kong si Ira? Gusto ko pa sila mabigyan ng kaginawaan sa buhay. Pero paano matutupad ang lahat ng yun kung tuloy na ako mawala? Lorenzo? Lorenzo? Malapit na ang gabi ah. Ba't hindi ka patulog? Hindi ako makatulog eh. Bakit? May problema ba? May sakit ka ba? Wala laman, siguro pagod lang to. Ikaw naman kasi.
Puro ka trabaho. Pinapabayaan mo lang yung sarili mo. Kailangan eh. May damit na pinapabili si Ira. Ano? Madami pa namang damit yung bata na yun ah. Hayaan mo na, gusto lang bata ng bago. Lorenzo naman, kaya pabili ng pabili si Ira sa'yo ng mga damit. Kinukonsente mo yung bata eh. Okay lang yun. Mahalaga hindi ako nagkukuha ng mga bagay na binibigay ko sa kanya kahit na maliit ang sahod ko sa trabaho. Hindi naman talaga. Mapagbigay, mapagmahal at mabait kang ama. Kay Ira at sa amin. Ikaw naman, masyado mo ako pinapakilig sa mga sinasabi mo. Naku, Lorenzo. Masyado na tayong matanda sa mga ganyan-ganyan. Kahit na, hindi rin pa pwede kiligin ng matatanda. Basta Solin, lagi mong tatandaan na kayong dalawa ni Ira ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sus! Lorenzo, huwag kang magsalita ng ganyan. Eh bakit? Totoo naman. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin kahit anong mangyari. Mahal ka rin namin, Lorenzo. Kaya, huwag mo kami iwan, ha? Oo naman. Ano ka ba? Mangako ka. Pangako po. Ikaw talaga, ang harap-harap mo. Tamang-tama mukhang may babagay dito kay Ira. Hay, buti na lang. Meron pa natira. Uy, nandiyan ka na pala. Nagugutom ka na ba? Teka lang, maghahanda na ako. Ah, hindi na muna. Ikaw muna dito. Sasabihin ako. Ano yun? Mahal, nakasahod na pala ako. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Ikaw, baka may gusto kang ipabili. Ah, alam ko na. Bibilan na lang kita ng paborito mong prutas. Pwedeng mga gamot na lang muna? Wala na kasi akong stock dito sa bahay. Ah, ganun ba? Sige, sige. Kahit ano para sa mahal ko. Teka, kasi anak mo. Anak ko? Anak ko lang ba? Siyempre, anak ko rin. Nandun sa kwarto niya, nakahilata kanina pa. O sige, pupuntahan ko muna. Sige, maghahanda na rin muna ako. Nak? Tay? Tay? Tay! Tay, gumising ka! Tay! Nay, si tatay! Nay! Nay, si tatay! Lorenzo! Lorenzo! Ano nangyayari dito? Hindi ko po alam na tumalo lang po siya dito. Hindi mo alam! Hindi mo talaga alam ang paghihirap at pagkakasakripisyo ng tatay mo sa'yo! Ito ba? Ito ba pinagsinta mo na ito ang dahilan? Hindi mo kami iiwan. Bitawan mo ako! Ikaw lahat may pakana nito eh! Nay! Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko! Nay!
Bibigyan kita ng pagkakataon matutupad ang iyong kahilingan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang pagkakataong patunayan ng iyong sarili. Mapupunta ka sa mundo kung saan ang bawat mahal mo sa buhay ay patuloy na humihinga at nabubuhay. Ang iyong ama, ina, sinawa at ang iyong mga kaibigan. Ang lugar na ito ang sumasalamin sa pinaka-perfectong bersyon ng iyong pagkatao. Subalit, isang kondisyon lamang ang aking hinihiling na dapat mong sundin. Iyon ay ang pairalin ng kabutihan ng iyong puso. Hera, naway matuto ka sa bawat pagkakamali na iyong ginawa at hayaan mo sana na maging gabay ito sa iyo sa hinaharap. Baliw ka talaga. Ang ganda pala dito, no? Presko yung hangin. Gumawa ka kaya ng tubo. Patulong na kay Noah. Nay? Nay? Oo, ay na! Saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap ah. Upo ka nga dito. Ay! Bakit kami yan? Namiss ko po kayo. May sugat ka ba? Ano Hindi naman itong batang to. Kanina Ito ay na, punasan mo luwa mo. Noah? Ang arte ng mga batang to. Aray ko, yung tuhod ko. O, mapura tayo mamahal. Nako. Ang ganda talaga dito, no? Okay ka na ba? Hi, John. Parang nakakaramdam ako ng gutom. Sakto. Dahatay na lang ako ng pagkain. Wait, tita, samahan na kita. Ah, sige, tara. Tito, kukuha po kami ng buko. Sige, mag-ingat ka. Sige po. Dadamihan ko pagkuha ng buko para kay Aina. Pero ito na yung buko. Salamat. To, tulungan na kita pagluto. Ah, sige. Dito ka na lang kumain. Marami akong naluto. Sige. Wow, sarap naman yan. Ang saya-saya naman ng mundong ito. Perfecto at kumpleto. Walang bakas ng kalungkutan. Lahat ay naaayos sa gusto ko. Parang isang panaginip lang. Ang dami namang ipapasa. Hindi ko naman ito madadala paglaki ko. Hindi talaga kasi hindi ka nalalaki. Akala ko dati ang research, search lang. Huwag nga kayong magulo. Nasaan na ba si Aina? Late na naman siya. Hayaan niyo na ba kami ginagawa lang? Oh, nandito na pala si Aina. Aina, nasaan na ba yung part na pinapagawa ko sa'yo? Ipapaso na kasi yun. Part saan? Siguro hindi ka nagsin sa GC, no? Bakit ba? Leader ka diba? Kaya mo na yan. Aina, bakit ka nagkakaganyan? Hindi ka naman pabaya sa mga school rules natin. Oh, ano ngayon? Sinasabi mo pabaya ko? Ano ba? Tama na! Umay ka lang ba? Umay ka lang, umuha na. Bakit kaya ganun si Aina? Hindi naman siya ganun dati eh. Kaya ano na, baka may pinagdadaanan lang. Ito na. Mga sa... Okay na, uwi ka na. Hindi ba halata? Ito talagang anak ko, ang sungit. Saka pala, bumili ako ng paborito mong ulam, sardinas na may itlog. Sardinas? Ayoko niyan! Eh, Ayan na.
Ito lang pasok sa budget eh, sardinas. Di ba paborito mo to? Alam mo, Tay, sana naging mayaman na lang tayo. Ayoko na naghihirap tayo eh. Naririnig mo ba ang tahimik sa pagitan ng aking pagtitimpi at galit, Ira? Hindi ako bulag sa bawat pagtapon mo ng kabutihan sa dilim. Hindi ako bingi sa sigaw ng mga puso ng taong nasaktan mo. Nakakalimot ka na ba sa iyong mga hiniling sa akin noon? Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit pinili mong lisanin ng liwanag at sumunod sa dilim. Lubos ang aking pagkadismaya sa pang-aalipusta mo sa mga taong nangangailangan. Ang iyong pagbuhat ng kamay sa iyong kapwa na nagtutulot ng pananakit at kawalan ng pagpapakumbaba. Ang pagsagot sa magulang ay hindi katapangan dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang at mapagmataas na wala pang napapatunayan sa kanyang sarili. Tila iyong nakalimutan na nga dahil masyado mo nang inabuso ang mundong ibinigay ko sa iyo. Ikaw ay aking paalalahanan, Ira, na ikaw ang naging dahilan at may sala sa pagkamatay ng iyong mga mahal sa buhay. Sa bawat mali at mga pasaway na ginagawa mo ay nag-iiwan ng sugat sa mga inosenteng tao. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang harapin ang parusang ibibigay ko sa iyo? Nakiusap, Bathala. Nais ko pong bigyan niyo ako ng pagkakataon itama muli ang aking sarili. Binigyan na kita ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ano ang iyong ginawa? Inabuso mo ang aking kabutihan. Nakiusap, Bathala. Ayoko na pong balikan ang nakaraan ko. Ayoko na po doon. Pakiusap. Gusto na ang pagtamis, Ira, dahil hindi mo na mababago ang aking pasya. Dahil mula sa araw na ito na ang muling araw mo sa mundong ito. Dahil sa iyong mga maling ginawa, hindi ko hahayaan masakin mo ang mundong aking inilikha. Bibigyan na lamang kita ng ilang minuto upang tamasin ang sarili sa bawat nilalang at pangyayari sa iyong paligid. Magmadali dahil ang oras ay hindi na maibabalik. Amalan, nandyan na. Narinig ko ang usapan niyo ni Bathala, Ira. Sino ka? Ba't alam mo ang aking pangalan? Alam ko kung ano ang mga nangyari sa'yo. Alam ko ang bawat galaw mo. At alam ko rin na hindi mo gugustuhin bumalik sa orihinal mong mundo. Kaya't may iaalay ako sa'yo. Ano yan? Ito ay tinatawag na imperyo. Isa itong makabuluhang orasan kung saan pwede kang makapunta sa iba't ibang uri ng mundo. Depende sa kung ano ang nasa isip mo, ayon rin ang patutunguhan mong mundo. Ang iyong isip lang ang magiging limitasyon. Nasabi mo bang hindi na ako mapupunta sa aking orihinal na mundo sa pamamagitan ng orasan na ito? Ganun na nga. Ngunit Ira, gusto ko lamang paalaanan ka na ang imperyo ay may kalakip na kapalit. Gusto mo pa bang ipagpatuloy? Kahit ano pang maging kapalit, basta hindi lang ako bumalik sa aking nakaraan. Anong ginagawa mo dito? Bakit umiyak ka? Bakit? Sino ka? Baliw! Ako to si Noah. Lakas ng tama mo. Halika, may pupuntan tayo. Ayoko nga! Hindi nga kita kilala. Baka kung ano pang gawin mo sa akin. Bakit? Kung
Mukha ba akong masamang tao? Mukha kang ang adik. Sige, bahala ka. Maraming masamang tao dito. Kung may nangyari sa'yo, huwag mong natabi sa akin. Sige na nga, no. Pwede sasama ka sa'yo. Bakit ba siya yan dito? Hindi tayo ng damit. Mukha ba akong makikipagbiruan sa'yo? Nakakasalusok naman kasi. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Wala. Sus, wala daw. Hoy, talaga mga babae, hirap nyo sabihin. Ulo nyo. Sino? Ayun oh, sinuwa mo. May kasama pang chicks. Putang ina. Tara, punta natin. Ayun na, hindi ka pa nagbabayad sa akin. Hawakan nyo. Tangina mo, may lalo ka rin sa amin. Ano ba kasalanan mo? Ba't ka nila binugbog? Wala. Aray. Dahan-dahan naman kasi. Sabihin mo na kasi, ano ba kasi nangyari? Ganito kasi yun. Natala ko sa sabong. Hindi ko binayaran si Tupi. Kaya yun, nagalit sa akin. Ay, nako. Tama nga hinala ko sa'yo. Masama kang tao. Di naman. Nagkataon lang. Ano ba nangyari sa inyo? Ba't ganyan mga mukha nyo? Lintik na nung yun. Kaya pa nung boss, binugbog lang tayo. Sige lang, babawi rin tayo. Sige boss. O ikaw, kumuha ka nga doon ng beer. Ito naman, feeling boss. O ikaw, masayin mo nga ako. Yan kasi ang gagaling nyo. Kayo yung nagyayaya ng away tapos kayo yung mapupuruhan. Dami mong satsat. Dito ka nga, gamutin mo ako para may silbi ka naman. Aray! Huwag ka nga dyan. Isa ka pa. Eh di wag, ikaw na nga yung ginagamot, choosy ka pa. Wala akong manap nagtitinda ng beer. Hoy, Marga! Balik ka nga dito, may utos ako sa'yo. Ano yun? Ganto kasi yun. Sinuwa kanina, may kasamang chicks. Eh ano naman ngayon? Hanapin mo nga. Parang mahanap yun, hindi ko nga yung kilala. Bahala ka, gumawa ka ng paraan. Baliw na ata ito. Lalo naman bang ulam? Sulin! Sulin! Ano? Ano naman ba sinisigaw-sigaw mo? Bakit wala namang ulam? Bakit? May inabot ka pa pambili? May inabot ako! Ulam pa ba yun? Kulang na kulang! Pambayad lang ng kuryente, hindi nga umabot pambiling kulang! Lintik na buhay ko! Mas lintik ka! Sumasagot ka na! Ka? Nananakit ka na? Dapat lang yan sa'yo! Pagod na pagod ako galing sa trabaho, tawag ako dito! Walang ulam! Bakit? Ano ba akala mo sa akin? Hindi ako napapagod? Ako naglilinis, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng walang kwenta mong anak! Ewan mo sa'yo! Tangin na! Bahala ka sa buhay mo! Bahala ka rin sa buhay mo! Ay? Nay? 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 Ano ba? Saan ka ba nagpupunta? Kanina pa kita hinahanap ah. Ano ka ba? Bingi ka ba? Ba't di ka sumasagot? Bakit kaya ganito si nanay?
Kailanman ay hindi niya ako binubuhatan ng kamay o pinagsasalitaan na masama. Kanina ka pa hinahanap? Hindi ako sanay sa ganito. Ryan, ano ba? Yan ang pinapahanap mo. Kompleto na yan. Makakaganti na rin tayo. Yes! Ano na nga? Nay? Tay? Dito na po ako. Nay? Nay? Tay? Tay? Ano nangyari sa inyo? Tay? Tay, sino nagawa sa inyo nito? Tay? Nay? Nay? Nay! Nasaan ba ako? Ba't nandito na naman ako? Buhay ko! Nakikita mo ba ako? Tignan mo dyan. Ano nangyayari sa akin? Nababalik na ba ako? Ano nangyayari sa akin? Tama na! Nay? Saan ka galing? Andito na si tatay, oh. Tay? Nakakalimutan mo na ba? Ikaw ang lalagod pag kami namatay! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nandito? Bakit? Ano ba kasi problema? Sinanip ko sa tatay. Hindi ka tumayo ka. Punta ka muna sa bahay namin. Oo, uminom ka muna ng tubig. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Sila nanay at tatay, nagpakita sila sa akin. Sabi ni nanay kanina,
Kasalanan ko daw kung ba't sila namatay. Baka hindi pa nila tanggap ang kanilang pagkamatay. Bumisita ka na ba? Hindi pa, ate. Uy, ano ba? Ba't mo kinukuha? Ako! Ako yung binigay sa akin ko! Kaya ba? Binigay sa akin ko ni ate! Ano ba? Uy, ano ba? Binigay mo sa Ano ba? Nakikita niyo may bisita, oh. Pagpasensyahan mo na sila. Ganyan lang talaga sila. Ayos lang, ate. Ito nga pa rin mga kapatid ko. Sina Clarice, Charis, at Pinis. Ganyan lang talaga sila, pero mababait yan. Ate, narinig namin yung usapan nyo kanina. Gusto mo ba samahan ka na namin? Oh, sige na, matulog na kayo. At ikaw din, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Sige po, ate. Pasensya na po. Ako ang naging dahilan kung ba't kayo nawala. Alam mo ba kung anong oras na lang natitira sa'yo? Ano ba pinagsasasabi niyo? Andito na sila. Bilis, asan na sila? Asan yung mga ate mo? Asan mga kapatid mo? Bilis! Handa ka na bang sumama sa kanila? Binis? Nangyayari? Lumayo ka sa akin. Baka katulad ka rin nila. Huwag kang mag-alala. Matutulungan kita, Ira. Alam ko kung bakit ka nandito. Halika. Kahit kailan talaga, napaka-weird ng babaeng ito. Umupo ka muna. Pwede mo ba ipaliwanag na sa akin ang mga nangyari na sa'yo? Ganito kasing nangyari. Bigyan ako ni Bantala ng pangalawang pagkakataon upang maibalik ang buhay at mundong nais ko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko ito nagamit ng tama at sa halip ay inabuso ko pa ang pagkakataong iyon. Dahil dito, nagalit si Bathala at sinabi niya, babawiin niya ang buhay at mundong ipinagkaloob niya sa akin bilang kaparusahan. Nagmakaawa ako sa kanya, nabigyan pa ako ng isa pang huling pagkakataon upang maituwid ang aking mga pagkakamali. Ngunit labis ang kanyang galit, kaya hindi niya ako pinagbigyan, kahit ano pa ang pagmamakaawa. Hanggang isang araw, may isang misteryosong taong nakasuot ng itim ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang orasan. Tinanggap ko ito dahil ayaw ko nang bumalik sa mundong iyon.
At sa pamamagitan ng orasan na ito, nagagawa ko makatakas sa mundong ayaw ko ng balikan. Simula noon, napupunta na ako sa mga mundong hindi ko pa nararanasan o nakikita noon. Ito ang orasan na binigay niya sa akin. Tama ba itong nakikita ko? Ito ang imperyo, hindi ba? Ito nga, bakit? Ang imperyo ay hindi ordinaryong orasan. Pag tinanggap mo ang orasan na to, ay maaaring mapunta ka sa iba't ibang mundong nasa isipan mo. Hindi mo ba batid na ang imperyo ay isang sumpang orasan? Dahil maaaring mapunta ka sa mundo ng kapahamakan at hindi ka na muling maibabalik sa mundong iyong pinagmulan na maaaring maging dahilan rin ng iyong pagkamatay. Naguguluhan na nga ako, Bea. Tulungan mo ako. Anong klaseng mundo tong pinasok ko? Nasa mundo ka na mo, alam mo, hindi mo tahimik. Hindi mo ba nalalaman, Ira? Ha? Bulaklak? Nasaan na naman ba ako? Nasa mundo na ba ako ng pag-ibig? O isa lamang bang panaginip na matamis at panandalian? Noah? Noah! Umiiyak ka na naman. Bakit na, Ira? Gusto mo ba ulit sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Stop. Tara. Oh, anong gusto nyo? Sa akin, milk tea, burger, tsaka fries. Sa akin naman, fries lang at tsaka milk tea. Ikaw, pre, anong gusto mo? Ikaw na bahala. Sige, libre ko na. Oh, asan kasama mo? Wala na kasi kami. Upo ka muna. Pahingi nga ng fries. Oh, ito na naman yung patay gutom. Napakaganda naman dito, Noah. Napakaganda nga. Alam mo, Noah, masaya ako na kasama kita ngayon. Kasi kapag kasama kita, gumagaan ang lahat. Ako rin, Ira. Sa tuwing kasama ka, parang humihinto ang oras at gumagaan ang mood ko. Huwag mo na sana akong iwan, Noah, ha? Ayaw kong mapag-isa. Kailan pa kita iniwan? Iniwan mo na nga ako sa ibang mundo. Ha? May sinasabi dyan? Wala. Hindi kita iiwan, Ira. Kasi sa piling mo lang, kumpeta na ang mundo ko. Kahit gaano man kalawak ang mundo, ikaw lang ang tahanan ng puso. Bathala! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Hanggang kailan mo ako papabayaan sa mundong ito? Ito ba ang iyong parusa sa akin? Ang maligaw sa mundong ito? Bathala, humarap ka sa akin, magkang duwag! Akala ko ba ikaw ang tagapangalaga ng kapalaran ng isang tao, ngunit bakit patuloy mo akong pinapabayaan sa mundong ito? Bathala, pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko na maunawaan ang nangyayari sa akin. Nasaan na naman ba ako? Kyra, sabihin mo sa akin, bakit mo pinagkatiwala ang kapalaran mo sa taong hindi mo naman lubos na kilala? Ngunit Bathala, ginawa ko lamang iyon dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na itamang mga mali ko. Alam mo ang sagot sa mga sinasabi mo,
Pinagbigyan kita, ngunit ano ang ginawa mo sa pagkakataon na yun? Hindi ba't ikaw sumira sa pagkakataon na ipinagkaloob ko sa'yo? Hindi ba't ikaw ang umabuso sa biyayang ibinigay ko? Ngunit Tathala, pakiramdam ko hindi ko kayang balikan ang masakit na nakaraan. Kaya kahit hindi ko kilala ang taong nagbigay sa akin ng orasan, tinanggap ko pa rin ito. Batid po ba na sa sandaling tanggapin mo ang orasan na iyon, ang iyong kapalaran ay hindi na mananatili sa isang mundo. Ikaw ay madadala sa iba't ibang daigdig, mga mundong hindi mo kilala, mga mundong maaaring maghatid ng panganib, lungkot o kapahamakan. Binuksan mo ang bawat pintuan ng mundo patungo sa maraming realidad. Ligayang pagdating ng bagong salta. Ako si Marilag at ikay narito sa karian ng Maharuyo, isang lupain na punong-puno ng maika at bawat sulok nito ay punong-puno ng hiwaga at pangaakit sa mata at damdamin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Huwag kang mag-alala, Tagalupa. Ang mga bagong salta ay nasa aking pangangalaga at ako ang magtuturo sa iyo sa hiwaga ng Maharuyo. Umikit ka at ipapakilala kita sa mga diwata. Magandang araw, Marilag. Magandang araw. Sino siya? Aking nararamdaman na hindi siya kabilang sa atin. Hindi ko pa siya natanong. Anong pakay mo rito, Tagalupa? Hindi ko din po alam kung bakit ako napatkat dito. Ito lang kakaibang mangyayari. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Ganito kasi yan. Pag ikaw ay wala sa orihinal mong mundo, may mga pangyayaring hindi mo alam. Tulad na lamang ngayon, ikaw ay wala sa orihinal mong mundo, pero nakakapagtakang walang kakaibang nangyayari sa'yo. Kaya pala, ikaw ay bukod tangi. Ngayon lamang kami nakakita ng taong hindi naapektuhan nito. Tung-tung-tung sahur. Ha? Ano sinasabi mo? Ang ibig sabihin nito ay nakakamangha ka. Rombandilo, krokodilo. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ikaw ay bukod tangi. Ha? Anong bukod? Ay nako, tama na yan. Huwag bang liputin ang aming lugar. Tralaleo, tralala, tung-tung-tung sahur. Tralaleo, tralala, tung-tung-tung sahur. Maganda kayo. Anong klaseng nilalang yun? Silang mga masamang demonyo na nakatira sa aming mundo. Hayaan mo na, patuloy na lang natin yung pamamasyal. Tara na nga! Sandali lang! May tagabantay! Napakahaba at napakatulis naman ng baril mo, tagabantay. Huwag kang nalapit dito.
Kasalanan ko bang napunta ako sa mundong meron ka? Oo, kasalanan mo. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko. Naging makasalanan ako dahil sa'yo. Umanib ako sa mga kulto, makaganti lang sa'yo! Ay, ba't kayo nandito? Ganito kasi yung nangyari. Nagkasalubong kami ng nanay mo. Tapos, hinahanap ka namin kasi ang tagal mo nang hindi umuwi. Nabigla kaming may nakitang lagusan. Tumingin kami at lumapit. At yun, nagulat na lang kami nang bigla kami higupin ng lagusang iyon. Kaya napunta kami dito. Ano na naman ba ito, Aina? Bawat mundong napupuntahan ng imperyo ay nag-iiwan ng bakas. Isang pinto patungo dito sa mundo ng Marahuyo, ang mundo kung saan nanganganib ang isang pangkaraniwang tao dahil ang presyon ng mundo ng Marahuyo ay masyadong malakas para sa kanila. Kaya tuluyan na nasisira ang bawat nilalang na hindi nagmula sa lugar na ito. At ito ang layunin ng imperyo, ang mag-iwan ng bakas sa iba't ibang panig ng mundo para maraming tao ang mapahamak at mamatay. Aira. Hindi mo ba alam na ang mga diwatang yan ang may dahilan kung ba't naririto ka? Sinungalingan! Huwag kang maniwala sa kanya, Aira! Yan? Yang mga diwatang yan? Hindi mo ba namamalay na nililinlang ka ng mga yan? Nagpapaniwala ka sa mga kasinungalingan ng mga bruhang yan! Lapastangan! Ikaw na naman, Baltasar? Oo! Ako na naman! Hindi ko na kaya pigilan mo ang mga plano ko! Uto-uto ka, Aira! Hindi mo ba alam na ang imperyo ang nangidaan patungo sa aming tagumpay? Wala ka nang magagawa, Aira. Kahit paano gawin mo, hindi mo na may tatama ang mga pagkakamali mo. Subukan mo mang sirain ang imperyo, ang buhay mo ang magiging kapalit. Ito ang kalakip na kapalit sa pagsira sa imperyo. Kaya wag mo nang ulit sirain. Bakit kaya iniiwasan nila na sirain ko ang orasan? Kapag ba sinira ko ito, may babalik ang lahat sa dati? Kahit buhay ko pa ang magiging kapalit, ayos lang, nang may magawa man lang akong tama dito sa mundo. Subukan ko kaya sirain ang imperyo. Kahit hindi ako sigurado kung ito ang magiging solusyon para mabalik ang lahat sa dati. Relax. Mag-isip ka ng mabuti. Buhay mo ang kapalit niyan. Sige na, Aira. Ibigay mo sa akin yan. Huy, Aira, wag! Wag! Lagi, Aira, Tim Solera na kasing pakay-pagpitukan. Imperyo! Saling? Lorenzo! Buhay ka? Sa wakas, nakakabalik na din ako. Hindi! Yung mga plano ko! Kung mawala man ako, mawawala ako ng may kapayapaan sa puso at isipan ko dahil may nagawa man lang akong tama sa mundong to. Tama na siguro yun. Sana ay may puwang pa sa mga puso ng mga taong minsan ko nang nasaktan at sana patawarin ako ng bathala sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan at sa mga pagkakataong aking sinayang lamang. Ngunit, ang pinakamabigat sa lahat ay ang katotohanan hindi ko na may babalik ang oras. Dahil wala na ako. May mga bagay pala sa mundo na hindi na kayang itama ng paghingi ng tawad. At may mga paalam na dumarating nang hindi tayo handa.
Ngayon, ang mga salitang dapat noon ko pa sinabi ay nananatili na lamang sa aking dibdib. Mabigat, masakit, at hindi maibubulong sa sinuman. Araw-araw kong bitbit ang mga sana at kung maaari lang. Ngunit, alam kong huli na ang lahat. Ang natitira na lamang ay ala-ala, katahimikan, at isang pusong patuloy na nagsisisi. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about love? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.